Nagmula sa isang sender na si Antonio, 47 anyos mula sa Tarlac. Magandang araw po sa inyo. Matagal na akong tagapakinig ng channel ninyo at habang sinusubaybayan ko ang bawat kwento ng inyong mga tagasunod, unti-unting lumalakas ang loob kong ibahagi ang karanasan kong hanggang ngayon ay dinadala ko pa rin bilang isang sumpa. Ako po si Antonio, 47 taong gulang, at nagtatrabaho bilang caretaker sa isang lumang punerarya dito sa Tarlac mula pa 2004. Ang puneraryang ito ay hindi ko pag-aari pero dito na rin ako tumira. Simulat sa pool, ako na ang nag-aayos ng mga labi. Ako ang nag-eembalsamo. Ako rin ang naglilinis ng lugar. At ako na rin ang tumatanggap ng mga katawan kung gabi man ito dumating. Akala ko noon, ang tanging mahirap lang sa trabahong ito ay ang amoy ng formalin at ang katahimikan ng gabi habang mag-isa akong nagbabantay sa paligid ng mga patay. Pero mali pala ako. May gabi na babago sa lahat ng paniniwala ko. Sir Oka, tungkol sa isang misteryosong katawan ng babae na dinala ng 2 pulis. Walang ID, walang pangalan. Natagpuan daw ito sa gilid ng ilog pero mukhang hindi nalunod. May mga marka ng ritual sa balat. Sa mga sumunod na gabi, habang nililinis ang katawan para sa embalming, napansin kong parang may galaw sa mga mata kahit nakapikit. Hindi ko pinansin. Iniisip ko na baka guni-guni lang. Ngunit nang imbalsamo niya na ito kinagabihan, biglang nag-blink ang mata ng babae. Mula noon gabi-gabi ay may naririnig akong kaluskos sa may viewing room. Tila ba may lumalakad sa loob kahit ako lang ang tao sa punerarya. Ilang beses kong nahuli ang sariling kong nakatulala sa salamin pero ang refleksyon sa salamin ay hindi gumagalaw kasabay ko. May isa pang gabing inabutan ko ang bintana sa kwarto ng mga bangkay na bukas kahit 3 beses ko sinigurong isinara ito. May isang lalaking dumating isang gabi, payat, maputla at tahimik. Nagpakilala raw bilang kamag-anak ng babaeng katawan. Wala siyang dokumento pero pinapasok ko pa rin, naaawa ako sa hitsura. Humingi ito ng ilang minuto para magdasal sa katawan. Lumipas ang oras pero hindi na ito lumabas. Nang silipin ko wala na ang lalaki pero ang katawan ng babaeng bangkay nakaupo na sa gilid ng lamesa. Simula ng gabing iyon, panay ang pagkatok sa kwarto ko sa 10 oras ng gabi. Kapag binubuksan ko wala naman tao, pero may mga bakas ng paa na basa mula sa hallway papunta sa freezer room ng mga bangkay. Hanggang isang gabi, nagising ako na may malamig na kamay sa leeg ko. Nakasakal, hindi ako makagalaw, hindi ako makasigaw. Sa sulok ng silid, nakita ko ang babaeng may ritual markings. Nakatingin lang sa akin, umiiyak ng itim na dugo. Isang araw, isang matandang albularyo ang lumapit sa akin dala ng kapitbahay. Sinabi nitong, may nilalang na gustong tumira sa katawan niya na siya raw ang napili dahil bukas ang puso niya sa patay. May ritual na kailangang gawin pero dapat ay ihinto ko na daw ang trabaho. Hindi raw ako pwedeng manatili sa punerarya matapos ang ritual. Nagpasya ako pumayag. Pero may kabayaran. Ang ritual ay isinagawa sa mismong viewing room. Sa kalagitnaan ng dasal, biglang bumukas ang lahat ng ilaw. Tumilapon ang mga kandila. Sumigaw ang albularyo. May isa pa. May isa pang hindi tinanggap. Doon niya napagtanto, ang katawan ng babae ay ginamit lang na sisidlan. Ang tunay na espiritu ay ang lalaking dumalaw. Siya ang tunay na demonyo. Sir Oka, hanggang ngayon naghihintay pa rin. Umalis ako sa punerarya kinabukasan, iniwan ang lahat. Pero gabi-gabi, may tumatawag sa lumang cellphone ko. Hindi ko kilala ang numero, pero palaging 2:00 ng madaling araw. Kapag sinagot ko, may isang boses ng babae ang paulit-ulit na sinasabi, "Buksan mo ulit ang pinto, Antonio. Hindi pa ako tapos sa'yo." Lumipas ang 6 na buwan mula nang iwan ko ang punerarya. Nanirahan ako sa isang maliit na barong-barong sa paanan ng bundok, malayo sa kabihasnan, kung saan walang signal,
walang telepono, at akala ko wala ring multo. Sir Oka, 6 na buwan na ang lumipas mula nang lisanin ko ang punerarya. Tahimik ang aking buhay sa barong-barong sa paanan ng bundok. Wala akong telepono, walang koneksyon, at iniwasan ko na rin muna makihalubilo sa mga tao. Hanggang isang gabi, may kumatok. 3 beses, mahina pero malinaw. Pagbukas ko ng pinto, walang tao. Pero sa harap ng pintuan may iniwang bagay, isang styrofoam box na karaniwang ginagamit sa punerarya para sa paglalaman ng bangkay bago ito iembalsamo. Dahan-dahan kong binuksan, isang kamay, putla, babae. May marka sa palad na pamilyar sa akin, ang parehong ritual na nakita ko sa unang bangkay. At may kasamang papel na may sulat kamay. Nag-umpisa ito sa iyo. Ikaw din ang tatapos. Kinabukasan, nagtungo ako sa bayan para magtanong. Sa maliit na funeral home, tinanong ko ang embalsamador doon. Laking gulat ko sa sagot. Sa totoo lang po, kuya, sunod-sunod na po ang mga ganitong katawan. Pari-pareho ang hitsura, babae, walang pangalan at may mga kakaibang ukit sa katawan. Pero ang mas nakakatakot, di sila naaagnas. May ipinakita sa akin na larawan. Ibang babae, ibang bangkay. Pero parehong marka, hindi lang pala isang katawan ang isinumpa, parami ito ng parami. Napilitan ako na humingi ng tulong sa isang dating albularyo sa Tarlac. Ayon dito, ang mga ukit sa katawan ng mga babae ay bahagi ng ritual ng paghawak ng kaluluwa, isang matandang paniniwala ng mga tagasunod ng isang lihim na kulto. Ayon sa albularyo, ang katawan ng babae ay ginagamit bilang sisidlan, pero hindi sila ang may espiritu. Ginagawang tahanan sila ng ibang nilalang, at ikaw, Antonio, ikaw ang unang pinto na binuksan. Natahimik ako sa sinabi ng albularyo. Naalala ko binanggit na niya ito dati. Naalala ko din ang lalaking kamag-anak na dumalaw noon sa punerarya. Ang demonyo sa likod ng babaeng bangkay. Hindi lang isa ang pumasok, madami sila. At ngayon pinapasa ng katawan ng mga babaeng ito ang kanilang presensya hanggang sa matagpuan ka muli. Ilang araw lang ang lumipas, may dumating na sasakyang puti sa paanan ng bundok. Iniwan sa tapat ng barong-barong ko ang isang kabaong. Walang tao. Walang ingay. Pero mula sa loob nito may narinig akong boses na pabulong, Antonio, buksan mo ulit ang pinto. Ako na ang papasok sa'yo. Hindi ko na alam kung gising pa ako o isa ng bangungot ang lahat. Sir Oka, kinabukasan pinilit kong buksan ang kabaong. Walang laman, maliban sa isang papel na parang sinaunang pergamino. May nakaukit sa gitna, ang mga hinirang ni Sanikab. Napakunot ako ng noo. Sino naman si Sanikab? Mula pagkakabasa ng pangalan, sunod-sunod na kababalaghan ang nangyari sa loob ng barong-barong. Umilaw mag-isa ang lampara kahit walang gas. Ang mga bubog sa bintana ay may lumang sulat sa hamog, binalaan ka na. Bakit ka bumalik? Sa gabi muli akong ginising ng mga tunog ng yabag sa labas. Ngunit sa halip na katahimikan, narinig ko ang sabayang bulong. Ang mga bangkay ay susi. Hanapin mo ang templo. Sinundan ko ang bakas. Sa tulong ng lumang kakilala mula sa munisipyo, nahanap ko ang tala ng mga lugar kung saan inihatid ang mga bangkay, pare-pareho ng ruta. Nag-uumpisa ito sa isang lumang punerarya na sinarapan noong dekada 90 sa bayan ng Bamban. Nang makarating ako ron, natagpuan kong sira-sira na ang gusali, pero sa likod may tagong basement. Bumaba ako, dala ang lampara. Sa ilalim may kwarto na puno ng lumang kagamitan at sa gitna isang mesa na ginagamit sa pag-iembalsamo. Pero ang pinaka-nakakagimbal, may mga litrato sa pader, litrato ng mga babaeng bangkay. At sa gitna ng lahat ng litrato, may isang kuha, si Antonio. Noong mas bata pa, nakatingin siya sa kamera. Nasa tabi niya, ang lalaking bumisita noon sa punerarya. Bakit may litrato ako rito? Paanong pagtataka ko? Sa isa sa mga drawer natagpuan ko ang isang talaan, parang journal.
Ayon sa sulat, kami ang mga tagapag-ukit ng daan. Ang laman ng mga babae ay tirahan ng mga anino, ngunit isa sa amin ang nagtaksil, binuksan ang katawan na hindi pa handa. Ngayon, kailangan naming ibalik sa pinagmula ng lahat sa pamamagitan ng susi, si Antonio. Sir Oka, muling nanindig ang balahibo ko. Hindi ko alam kung ano ang tinutukoy. Ngunit malinaw, may kultong gumagalaw at ginagamit ang mga bangkay hindi bilang patay kundi bilang sisidlan. At ako raw ang susi. Nagpasya akong maghukay sa likod ng punerarya. Ayon sa lumang plano ng lupa, may dating libingan na sadyang tinabunan. Doon, natagpuan ko ang isang takip ng bato na may ukit, pareho ng mga markings sa mga katawan. Pagbukas ko, bumungad ang hagdan pababa. Mabaho, malamig, parang hindi na dinadaanan ng tao. Sa dulo ng lagusan, may silid na puno ng mga bangkay na nakatayo, nakatali sa patalikod. Mga babae, hindi nabubulok at lahat ay may marka ng sanikab. Sa gitna ng silid, may trono na yari sa buto at sa likod nito may nakasulat, kapag natagpuan ang susi, magsisimula ang pagbabalik at siya ang huling katawan. Sa gitna ng silid na puno ng mga bangkay, nakarinig ako ng mahihinang ungol. Sa likod ng mga patay, may isa pang nilalang na gumagalaw. Babaeng buhay, nakatali sa bakal, nanginginig. Huwag kang lalapit, anya. Nandito sila, hindi lahat ng bangkay ay patay. Sir Oka, nakita ko ang babae at kinausap ito kahit mailap. Ang pangalan niya ay Maya, 22 anyos, isa sa mga babaeng itinakdang maging sisidlan, pero nakatakas bago maisagawa ang huling yugto ng ritual. Inilihim siya ng isang albularyo na tumulong, ngunit natagpuan pa rin ng kulto. Ayon kay Maya, ang kulto ni Sanikab ay matagal nang umiiral. Ginagamit nila ang mga babae upang maghatid ng mga anino mula sa kabilang dimensyon, mga nilalang na isinumpa sa dilim. Ngunit may mas matinding layunin, makahanap ng perpektong katawan. Hindi babae kundi lalaki. Isang taong nakakita ng lahat at nag-alaga sa patay. Ikaw yon, Antonio. Ikaw ang itinalaga. Dahil sa'yo, nakatawid ang una. At dahil sa katawan mo, makakabalik sila lahat. Biglang nagsara ang lagusan, na puno ng usok ang paligid. Lumitaw ang mga alagad ng kulto. Suot ang itim na balahbal, may hawak na kandila at itak. Sa gitna nila ang lalaking unang dumalaw sa akin noon, hindi tumanda, hindi nagbago. Siya ang tagapamagitan. Handa na ang sisidlan, handa na ang pinto. Sampid nito, hinuli nila ako at itinali sa gitna ng altar. Si Maya ay hinila palayo, ngunit bago siya mawalay, bumulong siya. May isa pang paraan. Sirain mo ang ukit sa katawan. Doon dumadaloy ang puwersa nila. Habang sinisimulan ang pag-ukit sa akin, nagsimula akong makita ang mga bangkay na gumagalaw. Isa-isa silang bumangon. Hindi sila buhay kundi ginagalaw ng mga anino sa loob nila. Ngunit si Maya, sa kabila ng takot, nakakuha ng piraso ng asin at langis mula sa sako ng albularyo noon. Itinapon niya ito sa mga ukit sa lupa. Nagliyab ang mga guhit. Ang mga bangkay ay nagsisigaw. At ako sa huling lakas, kinalas ko ang tali gamit ang sarili kong dugo. Dinuraan ko ang ukit sa sarili kong dibdib at sinabi, ako ang huling pinto at isinasara ko ito ngayon. Muling nagsanib ang apoy, dugo at sigaw. Ang buong silid sa ilalim ng lupa ay nayanig. Isa-isang gumuho ang haligi. Nahulog sa apoy ang mga alagad ng kulto. Ang tagapamagitan ay sumigaw sa huling pagkakataon habang nilalamon siya ng apoy. Hindi natatapos ang anino sa liwanag. Babalik kami. Sigaw nito. Ngunit si Maya at ako ay nakatakbo pataas. Umabot kami sa ibabaw bago tuluyang gumuho ang buong punerarya sa ilalim ng lupa. Sir Oka, lumipas ang 3 buwan. Si Maya ay nagsampa ng kaso at ang ilang katawan mula sa dating punerarya ay natagpo ang may parehong markings,
ngunit wala ng espiritu. Parang ordinaryong bangkay na lang ang mga ito. At ako nanirahan na lang sa isang maliit na bayan sa norte, malapit sa dagat. Wala nang tumatawag sa cellphone ko. Tahimik na ang gabi. Pero tuwing 2:00 ng madaling araw, nagigising pa rin ako, hindi na sa takot kundi sa tanong. Talaga bang nangyari ang mga iyon sa akin? Talaga bang naisara na ang pinto? Tanong ko sa sarili kong may pagtataka hanggang ngayon. At minsan, sa salamin ng aking banyo, may sumusulat ng hamog. Hindi pa tapos ang anino, Antonio. Sir Oka, hindi ko alam kung may iba pang mangyayari pero sa ngayon maayos naman ang buhay ko at tahimik naman. Pero sana wala nang magbalik. Nagmamahal, Antonio. Ang sanikab ay isang matandang kulto na pinaniniwala ang nag-ugat pa sa panahon bago dumating ang mga Kastila sa Pilipinas. Nagtatago sila sa anyo ng mga normal na mamamayan, mga embalsamador, sepulturero o tagapangalaga ng patay. Ngunit sa ilalim ng punerarya, sa mga liblib na lugar o sa loob ng mga abandonadong simbahan, isinasagawa nila ang ritual ng pagpapasan ng sanikab, na ang ibig sabihin ay sa dilim nagsimula sa katawan matatapos. Antonio, hindi ka pinili para magdala ng anino kundi para tapusin ito. Ang mga bangkay na ginamot mo noon ay hindi lang katawan, sila ay mga alaala ng mga kaluluwang ginamit, pinahirapan at isinakripisyo ng mundong hindi pinapansin ng marami. Ang mga ukit sa balat nila ay mga sigaw na walang nakaririnig. At ang pagkakaukit sa katawan mo ay paalala na minsan naging daan ka sa kadiliman. Ngunit hindi ka kailanman naging kadiliman. Ang pagiging piniling katawan ay hindi sumpa, kundi hamon. Na kahit ikaw ang pinto, ikaw rin ang may kapangyarihang isara ito. Huwag mong hayaang ang takot ang magdikta ng katapusan. Kung totoo man ang anino, totoo rin ang liwanag at ikaw lang ang nakakita sa magkabilang panig. Dahil minsan, ang tunay na laban ay hindi sa pagitan ng buhay at patay, kundi sa pagitan ng pagsuko at paglaban. Labanan mo, Antonio, hindi dahil sigurado kang mananalo, kundi dahil sigurado kang hindi na ito dapat mangyari pa sa iba.